Brothers and sisters, welcome to Elim. In John 10:27, Jesus says, "My sheep hear my voice. I know them and they follow me." In this short but powerful verse, Jesus reveals the intimate relationship he has with his followers. Jesus describes us as his sheep, creatures that depend on the shepherd for guidance, protection, and provision. The key to this relationship lies in listening. Jesus says his sheep listen to his voice, which implies more than just hearing. It's about recognizing and responding to his call amidst the noise of life. Jesus also assures us that he knows us. This isn't distant or superficial knowledge. It's a personal, deep, and loving. He knows our fear, our struggles, and our dreams. And in return, we follow him, trusting in his direction and care. In a world filled with competing voices, it's easy to become distracted or disoriented. But when we quiet our hearts and truly listen, we begin to hear the voice of the Good Shepherd calling us by name. Let us draw near to him today, knowing that he leads us in love, truth, and eternal life. In Jesus' name, amen. Hello, brothers and sisters, and welcome to our online Elim gathering. How is everybody doing today? I'm sure our schedules are already filling up as it's already the second half of the year. But thank you for taking the time and spending time with us as we put the Lord in the center of all our plans. So let's worship the Lord in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, tanggapin ang kanyang lubos na pag-ibig sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito ang araw ng kaligtasan. Ito ang araw ng kaginhawaan. Ito ang araw ng kapayapaan. Ito ang araw ng Panginoon.
Lord, for this appointed time and appointed place to be with you. May we continue to hear you as we have our gathering today. In Jesus' name, amen. I am honored to introduce our teacher of the word today. He is Brother Romel Benitez. Hello mga kapatid! Belated happy birthday sa ating lahat. Recently, we celebrated Pentecost Sunday at sigurado ako masaya tayo at puno tayo ng kagalakan sa ating mga puso. Ito marahil ay kagalakang hindi mapigil. At maganda po ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito po ay pinamagatang Unstoppable Joy, the Strength that Never Fades. Sa Tagalog, pwedeng di mapigil na kagalakan, ang lakas na hindi kumukupas. Bago po ako magpatuloy ay nais kong ibahagi sa inyo. Ito po ay lagi ko nang na-share sa mga tao at sa aking mga pagpapahayag. Tungkol ito sa aking anak na bunso na ipinanganak noong 2013. At parati kong binabahagi ito sapagkat nais ko na lagi kong naalala at lagi kong tinatandaan ang kabutihan ng Diyos sa akin, sa aming pamilya at dito sa batang ito. Alam niyo, nung siya ipinanganak, siya ay premature, 7 months lang. At talagang makikita nyo dito sa litratong ito na kung anong klaseng kondisyon na meron siya. At habang siya ay naroroon sa ospital for 45 days, ay patuloy ako, I continue serving in missions, joyfully and thankfully, which gave me strength to endure every trial and difficulty. Alam niyo mga kapatid, pati yung paghahanap ng human milk o yung gatas ng ina para sa kanya, ay talagang iniikot ko ang buong Maynila para makahanap at matustusan ang kanyang pangangailangan sapagkat hindi sapat ang gatas na nanggagaling sa kanyang ina mismo. Kaya ito ay naging challenge para sa akin na talagang ibigay ang kanyang kinakailangan. At sa tulong ng Diyos, sa tulong ng Panginoon ay napunuan ang kanyang pangangailangan dito. At ganun din sa tuwing ako ay nagpupunta sa mission, pagbalik ko sa ating gabi, ako po ay dumediretso sa ospital para siya ay bisitahin, para siya ay kamustahin, siya ay puntahan. At ito po ay hindi naging madali para sa akin. At sobrang laki ng aming pasasalamat ng buong pamilya ko sapagkat talagang naranasan namin ang katapatan ng Diyos, ang kanyang kabutihan. Sapagkat ngayon ay siya po ay 13 taon na, 13 years old, at nag-graduate na siya ng grade 6 dito sa Don Bosco Technical School. So yan po ay isang pagpapaalala sa akin na kaya ko ito binabanggit parati ng kabutihan ng Diyos, ng kanyang kagandahan ng loob, ng kanyang katapatan, at yung kanyang mga pangako na sinabi ay kanyang tinutupad. Marahil mga kapatid ay mayroong magsasabi sa akin o magtatanong ng ganito, if your God is good, why were you in that situation? Ito po ang aking isasagot. If my God were not good, I wouldn't be here to tell you about Him. My circumstances have helped me spread the gospel and strengthened my faith. Ngayon po, ay nais kong ibahagi sa inyo ang pundasyon ng unstoppable joy. At ito po ay ang salita ng Diyos, the Word of God. Sabi dito sa Nehemiah 8 verse 10, the joy of the Lord is your strength. Ito pong sila Nehemiah bilang gobernador noon at si Ezra na tagapagturo ng batas at salita ay sinabi ito sa kanilang mga Israelita na ang kanilang Diyos ay tapat at mapagmahal. At sa kanilang pagpupuri at sa kanilang pakikinig ng salita ay binanggit ito ni Ezra na the joy of the Lord
is your strength. So totoong kapag tayo ay nagpupuri, when we praise the Lord and we dwell on His Word, it produces joy. And this joy becomes our strength. No? So sabi naman dito sa Philippians 4 verse 4, rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. Ito po ay hindi optional, no, para sa atin mga nananalig sa Diyos. This is a command. No? Sinasabi sa atin na tayo ay kinakailangan nagre-rejoice, tayo ay kinakailangan nagagala kahit ano ang ating kalagayan sa buhay. Mabuti man o hindi mabuti, hindi man maganda, nais at gusto ni San Pablo at kanya sinabi sa atin na dapat tayo ay nagagalak, no? And we rejoice in the Lord. Ganon din dito sa Galatians 5 verse 22. Sabi rito, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, etc., etc. Sinasabi lang dito na the joy is something that we need to have all the time, no? And we can have it all the time when we are filled with the Holy Spirit. So kapag tayo ay puspos ng Espiritu Santo, ay matatanggap natin ito. Kasama itong joy sa bunga ng Espiritu. Ganon din naman dito sa Psalm 16 verse 11. Sabi rito, in your presence there is fullness of joy. Sinasabi lang na this joy is not unstoppable. No? Hindi ito mapipigilan. Hindi lang siya unwavering. It's also perfect and complete in the presence of the Lord. Pag tayo ay nasa presensya ng Panginoon, ang kagalakan, ang joy na natatanggap natin ay kumpleto, perpekto, at hindi mapipigil, no? Unstoppable joy, ika nga. So anong connection ito? What's the connection, mga kapatid? Sinasabi lang na the nature of God, which is a loving God, a faithful God, and a powerful God, is the one that provides a foundation for unwavering joy. Yan ang pinanggagalingan ng kagalakan natin, yung katapatan ng Diyos, yung kanyang pagmamahal at yung kanyang kapangyarihan. So ano pa? Joy as a fruit of the Spirit, nabanggit ko kanina yan. Sinasabi lang na the Holy Spirit dwells in believers and empowers them to produce the fruit of the Spirit, which includes joy. And this joy is not just a feeling. Hindi ito basta ordinaryong pakiramdam lamang. It's a character trait that comes from being connected with God or connected to God. Kapag tayo ay nakakonekta sa ating Diyos, sa ating Panginoon, ay ito ang matatanggap natin, itong kagalakan na ito, at magiging bahagi ito ng ating katauhan, no? Habang tayo ay kasakasama niya at siya ay kasakasama natin sa ating buhay. So, ano pa po? Sabi rito, abiding in Christ and cultivating joy. Ito po maganda, mga kapatid. Sabi rito sa John 15 verses 4 and 5, abide in me and I in you. No? Sabi ni Jesus, without me, you can do nothing. Totoo naman, tama naman, no? Na wala tayong magagawa kapag wala ang Panginoon sa atin. No? At abiding in Christ is a state of ongoing relationship with Him. It is a way of life. So, hindi ito yung paminsan-minsan lamang. Hindi ito yung kung kailan lang natin gusto na kasama natin ang Panginoon. Ang sabi niya, abide in me and I in you. So, ito ay tuloy-tuloy. Ito ay kinakailangang maging parte ng buhay natin na ang ating relasyon sa Kanya ay pang-araw-araw. At hindi ito yung parang panandalian lamang. So, paano natin i-cultivate ang joy? No? How do we cultivate joy? Una, ang isang pwede natin gawin, through prayer. No? We communicate with God on a regular basis, expressing gratitude and seeking His strength. No? Hihingi tayo ng lakas sa Kanya sa pamamagitan ng ating pagpapasalamat at regular na pakikipag-usap sa Kanya. Ano pa? Scripture reading, mga kapatid. Ito ay alam na natin. Studying God's Word in order to understand His character and promises. No? Katulad nung sa parable of the sower na binanggit ni Jesus dito sa Mark 4 verse 19. No? Naghasik ang
ang sower ng mga buto at merong mga nalaglag sa iba't ibang lugar. At yung nalaglag din sa batuhan ay hindi tumubo. No? Bakit? Sabi rito sa Mark 4:19, "But the worries of this life, the deceitfulness of wealth, and the desires for other things come in and choke the word, making it unfruitful." So itong mga nahulog sa batuhan, nakatanggap itong mga taong ito ng salita, no? Pero talagang napigilan ito ng mga pag-aalala sa buhay at itong panloloko ng mundo sa kanila. Paano pa itong mga taong ito? Paano pa yung hindi nakakarinig ng salita ng Diyos? Kaya mahalaga po na tayo ay napag-aaralan natin at binibigyan natin ng panahon ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Ano pa po? Faithful service, no? Marami sa atin nagsaserve na sa Panginoon. Obeying God and seeking to live a life of service, knowing that His work brings joy to us. No? So, alam nyo, pag tayo naglilingkod, talagang masaya ang naglilingkod sa Panginoon. Pero ito ay kinakailangan faithful tayo sa ating paglilingkod. No? Laging nababanggit ko na rin at sinasabi ng ating founder na si Brother Willie, walang retirement sa paglilingkod. So ano pa po? Practice gratitude. No? Ito, isang maganda po ito. Tayo po ay hinihikayat na gawing ugali natin ang pagpapasalamat, no? Cultivating a grateful heart and focusing on the good things God provides for us. So, maganda po na every time, kahit anong bagay, nagpapasalamat tayo. Maliit, malaki, hindi maganda, lahat pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Dahil laging natin tatandaan, merong purpose ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin. So, ito po, meron akong i-share sa inyo. Kung ating kinukultivate ang joy, kailangan din i-maintain natin siya. So, merong mga practical na mga paraan, no? Practical steps to maintain unstoppable joy. So, una po, don't fear the storm. No? Huwag natin katakutan ng mga bagyo sa buhay natin. Joy does not mean avoiding challenges. Hindi ibig sabihin na pag meron tayong challenge sa buhay, hindi tayo pwedeng magalak. Kasi sabi dito sa Romans 5 verses 3 to 4, sabi dito, not only this, but we also rejoice in suffering, sabi ni Paul, knowing that suffering produces endurance, and endurance, character, and character, hope. So saan nanggagaling ang lahat ng ito? No? Magmula sa hope, character, endurance. Ito, ang pinagmumulan nito ay ang ating pagre-rejoice, no? Sa kabila ng ating pinagdadaanan, sa kabila ng lahat ng mga sufferings. So, maaari, no? Sinasabi ni Paul, maaari tayong nagre-rejoice. Pwede na tayo ay nagre-rejoice sa kabila ng pinagdadaanan natin, no? Sa buhay. Ito pa, no? Sabi rito sa James 1 verses 2 to 4. Consider it all joy, my brothers, when you encounter various trials. For you know that the testing of your faith produces perseverance. And let perseverance be perfect, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. So mahalaga, mga kapatid, na kahit ano ang ating dinadaanan, ano man ang ating mga trials, lagi natin ikinukonsider ito ng may kagalakan, ano? At tinatanggap natin anumang nangyayari sa buhay natin. Pangalawa, no? Focus on God, no? Joy comes from knowing and abiding in God, no? Not from circumstances. Hindi ito manggagaling dapat dun sa mga nangyayari sa buhay natin. Kasi kapag mabuti, okay, joyful tayo. Eh paano pag hindi, no? So, ang pinagmumulan talaga ng joy sa buhay natin yung kilala natin si Jesus at nag-a-abide tayo sa Kanya at sumusunod tayo sa Kanya. So sabi dito sa Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. No? So, maliwanag dito na ang Panginoon natin ay laging naandyan, ano? Para tulungan tayo. Siya ang lakas natin, siya ang kanlungan natin, sa Kanya tayo tatakbo. So, anong ibig sabihin? Sa Kanya dapat tayo nakafocus, no? Sa Kanya tayo nakatingin. Ano pa? Seek His presence, no?
We need to continue to seek God through prayer, through scripture reading, and service. No? Sabi rito sa Psalm 40 verse 8, I take joy in doing your will, my God, for your instructions are written on my heart. No? So ang ganda nito, no? Talagang ang kagalakan niya ay yung magawa ang kalooban ng Diyos, no? At masunod ang kanyang mga sinasabi. Sabi nga dito ni Oswald Chambers, the joy of Jesus was His absolute self-surrender and self-sacrifice to His Father. The joy of doing that which the Father sent Him to do. So ganun din sa atin, mga kapatid. Kung ano yung plano, kung ano yung nais ng Panginoon na gawin natin, yun ang ating kinakailangan gawin. At yun ang magbibigay sa atin ng lubos na kagalakan sa puso natin. At ang panghuli, remember His promises. No? We need to remember God's unwavering love and faithfulness through His Word and through our experiences in life. No? Yung binanggit ko kanina, na kinuwento ko sa inyo, yun, no? Pagpapaalala sa akin, lagi kong inaalala ang mga pangako ng Diyos, ang kanyang mga ginawa sa aking buhay. No? Sabi nga dito sa John 16 verse 24, until now, you have not asked for anything in my name. Sabi niya, ask and you will receive and your joy will be complete. So kailangan hingin natin, kailangan i-invoke natin yung mga pangako ng Diyos, yung kanyang mga sinabi, no? At talagang sabihin natin sa kanya, Lord, sinabi mo ito, no? Pinangako mo ito. No? At ito ang magpupuno ng ating kagalakan. This will make our joy complete. No? Because we invoke His Word at yun ang ating pinanghahawakan sa buhay natin. So to conclude, mga kapatid, again, sabi dito, the Holy Spirit dwells in us believers and empowers us to produce the fruit of the Spirit, which includes joy. And we can cultivate joy through prayer, scripture reading, faithful service, and by practicing gratitude. Kung kinukultivate natin yung joy, maintaining it is another thing. No? And we need to keep remembering these things. No? Kung i-maintain natin yung ating joy. Una, don't fear the storm. Focus on God. Seek His presence. And remember His promises. At sabi ulit ni Oswald Chambers, napakaganda, sabi niya, living a full and overflowing life does not rest in bodily health, in circumstances, nor even in seeing God's work succeed, but in the perfect understanding of God and in the same fellowship and oneness with Him that Jesus Himself enjoyed. It's all about our relationship with God and His Son. In Jesus' name, amen. Thank you, Brother Rommel, for that inspiring teaching and sharing with us God's Word. Elim Community's vision is to spread the good news to the ends of the earth. If you want to be part of this work of evangelization, please give your tithes, love offerings, and donations to the following accounts. And email the deposit slip to springsfoundationph@gmail.com. We pray for all those who give their tithes and love offerings. May the Lord bless you 100-fold for your generosity. In Jesus' name, amen. Prayer to the Lady of Elim. O dear Mary, Lady of Elim, sweet and pure, pray that your Son Jesus will, to innocence and holiness restore the hearts and minds of long-lost souls. Pray that the seed of glad tidings, sown in our hearts, will stir us to great hope, faith, and love. Pray for the vision and intentions of community and of the Church, that with the Lord's watchful care and generous provisions, they shall all be. Pray that a polluted world and all institutions will, from a powerful outpouring of the latter rain, experience the blessings of fresh, living water, a renewal of the Spirit, and healing of our land and of all nations. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Elim Missions Prayer. Lord, I make myself available for the ministry of missionary evangelization, on my knees or in the mission field, within our borders or on foreign soil, for a single soul or for the multitudes. Empower me for abundant soul winning. By your Spirit, make me an instrument of your love and mercy, a witness bold and unashamed, and an inspiring bearer of the good news. Send us the laborers, technology and resources to reach the world. Help us break barriers, overcome obstacles, and penetrate new territories, that all the peoples of the earth may know that you are God and there is no other. And to all those we reach, Lord, raise them up to become your true disciples. Here I am, Lord. Send me. In Jesus' name, Amen. Manalangin tayo mga kapatid. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa kagalakan. Thank you, Lord, for the joy that you have given us. Unstoppable joy. The source of our strength. Salamat, Panginoon, sapagkat itong joy na ito ang nagbibigay talaga sa amin ng lakas, ang nagpapatatag sa aming mga kalooban. At kung hindi mo binigay yan at hindi yan kasama doon sa bunga ng Espiritu, ay marahil mga malulungkot kaming tao. Kaya kami, Panginoon, kahit ano ang aming pinagdadaanan, nakukuha namin na maging magalak. Ito ang tumutulong sa amin para maging matatag kami sa aming pananampalataya sa iyo. Itinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga sarili. Pagkalooban mo kami nitong joy na nanggagaling sa iyo. Hindi yung joy na nanggagaling sa mundo, hindi yung joy na nanggagaling kung saan. Yung joy na ikaw mismo ang nagbigay. Sapagkat yan ay kumpleto, yan ay perpekto. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging kaisa ka at manatili kami sa iyo at hindi kami mawalay. Tulungan mo rin kami na maging matatag sa mga bagyo sa buhay. Lagi kaming nakatuon sa iyo, lagi naming hinahanap ang iyong presensya at lagi naming inaalala ang iyong kabutihan, ang iyong mga pangako, ang mga bagay na ginawa mo sa buhay namin. At sa pamamagitan nito, Panginoon, hindi mawawaglit sa isipan namin na ikaw ay tapat, ikaw ay mapagmahal na Diyos. Muli po, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo dito sa kagalakan, sa joy na nanggagaling sa iyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. That's it for our gathering today, brothers and sisters. I hope you were refreshed and rejuvenated. Same time next week. Bye. God bless. Sometime back each of us lived a solitary life instead, thinking only of ourselves till one day he had to show the way. Now the past doesn't really matter, for we all have found a home with one mind and one heart, where Jesus is our Lord. Filled with joy and laughter, we have found each other.
serve the Lord.